seek ye first. Mabuting balita. Ayon kay San Lucas, Kabanata 19, talata 1 hanggang 10. Pupili sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumasok si Jesus sa Jericho. At naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang Zacchaeus. At pinagsikapan niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi siya makita ni Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng Sycamore upang makita si Jesus sa magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya tumingala at sinabi sa kanya, "Zacchaeus, bumaba ka agad, sabagkat kailangan ko'y tumuloy ngayon sa bahay ko." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagugulong-gulungan. Nakikituloy siya sa isang kasalanan, di kanina. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y pinadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating na yun sa sambayanan ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat ang palitong anak ng tao, upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Shall we have
kami magsama-sama.
iyong pag-ibig at awa. Ikaw ay laging naroon sa gitna ng aming kagalakan at kahinaan. Panginoon, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Inaamin namin na kami ay nagkakasala sa aming mga salita, gawa, at pag-iisip. Patawarin mo kami sa mga panahon na kami naging makasarili, sa mga sandaling nakalimot kami sa iyo. Linisin mo po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa aming pamilya, kaibigan, at komunidad na patuloy mong pinagpapala. Salamat sa pagkakataong magtipon ngayon bilang isang simbahan at isang pamilya ng pananampalataya. Aming Ama, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Tinataas din po namin ang aming speaker sa gabing ito na si Maron Messina. Naway marami kaming matutunan at maisabuhay mula sa mga aral na aming maririnig. Amen. Itinataas din po namin ang aming parish priest, music ministry, at sa bawat miyembro ng POG na tapat sa paglilingkod sa iyo. Itinadalangin din namin ang mga OFWs na malayo sa kanilang pamilya, na naway patuloy mong bigyan ng lakas, proteksyon, at kapanatagan ng loob. Dinadalangin din namin ang kagalingan ng lahat ng may mga karamdaman, lalong-lalo na ang kagalingan nila Justin Fulgencio, Rachel Salcedo, at ang aming ama na si Renato de la Cruz. Naway maramdaman nila ang ginhawa at kagalingan mula sa iyo. Panginoon, pagpalain mo din po ang aming parokya at bawat isa sa amin upang maging ilaw at biyaya rin sa iba. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Come, Holy Spirit, collaboration. For the fresh
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Good evening po. Good evening sa inyo. Nice to see you all. Bali, panibago. Matagal na itong ginagawa pero nahiya ko na. Nahiya ako? Ganap po tayo dahil napakabuti ng Diyos, magandang panahon, nalitas tayo lahat na narating dito. Sa gabi po ito ay makakapakinig tayo ng topic tungkol sa calendar years ng country. So, calendar season ng ating religion. So, ang ating pong tagapagsalita naimbitahan ay isang guro ng Araling Panlipunan and Christian Living Education sa Immaculate Conception Cathedral School. Yan po sa Cubao. At siya po ay lector and commentator dito sa ating simbahan. Siya po ay tubong-bungan. Nandiyan lang sa bahay nila, sa tapat ng bungan. May cord kayo na yung phone speaker na. Tapos siya po ay member din ng Lay Formation Ministry sa Diocese ng Cubao. Habang nare-ready, palakpakan po natin Panginoon sa ating may bisita ngayon, si Father Marlon Messina. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang buhay. God is good and all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong bagay na kailangan natin pagpasalamat mula sa pag-ising natin sa umaga, sa pagkain natin, sa ating habagkainan, at sa mga panahon na dito tayo ngayon sa simbahan. Yun po ang mga simpleng bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. May mga bagay kasi tayo na minsan pag-iisipan natin na ano ba yan? Lungkot ko, parang hindi ako blessed. Yung pag-gising nga sa umaga, di ba? May kasabihan tayo, every gising is a blessing. So, yun pa lamang, anumang paraan ng pang-gising sa inyo. Ginising ka man ng alarm clock ninyo, ginising man ninyo kayo ng inyong mga asawa, ng mga anak, ng inyong mga kasama sa bahay. Pasalamat, imbis na mainis tayo, magpasalamat po tayo dahil tayo mo ay nagising at humihinga pa. Amen? So bakit nga po ba nandito ako ngayon? By the way, ako po sa mga hindi ko po nakakilala sa akin, ako po si Kuya Marlon. Napakalayo po ng aking bahay. Ang tagal pa ng aking biniyahe, aeroplano pa ako. Diyan lang ako sa tapat. Sa mga nagsisimba po dito ng alas 5 ng hapon, ako po ang isa sa mga lector or commentator sa parokya. At isa yan sa mga nais kong pasalamatan sa Panginoon, ang kakayahan na magpahayag ng kanyang salita sa lahat ng tao. At yung ginagawa ko rin ngayon. Dati nakikita ko ng mga speakers, Sumalangin Noah, Sister Ilsa Reyes. Isa siya sa mga inspirasyon ko sa pagbibigay ng mga talks kagaya nito. Alright? So, last year, mga kapatid, nagbigay po ako ng talk about sa liturgical calendar. Ano po ba ang mga seasons, ano ba yung mga celebrations
meron doon sa liturgical calendar. At ngayon, isa ito sa mga season na meron sa ating liturgical calendar. Napakabilis ng panahon, no? November na. Today is November ano na? 18. Konting tembot na lang. Christmas na. Sino po dito may Christmas decors na sa bahay? Pakitaas nga po ang kamay. Nakapagtayo naman ng Christmas tree, nakapagpakabit na ng Christmas lights. Sino po dito namili na ng kanilang Christmas gifts at mga pamasko? Meron na po nag-shopping dito. Naku po, paalala lamang po, magplanong ahead kasi traffic. Diba? So bago ang Pasko, mga kapatid, of course, we need to prepare. Diba kapag may bisita, kailangan natin maghanda. Kapag may dumarating, kailangan natin mag-prepare. Mula sa ating bahay, sa itsura ng ating bahay, hanggang sa makakain para sa ating mga bisita. Bongacious, napakabongga ng ating preparation kapag meron po tayong mga bisita. Pero itong paghahanda na ito, pinaghahandaan po natin ang ating mga sarili sa isang napaka-espesyal na bisita. Isang espesyal na taong darating sa ating buhay at sa ating bahay. At walang iba kundi si Jesus. Ang tanong, sa kanyang pagdating, tayo ba ay handa? Not only sa bahay natin, not only sa makakain natin, pero yung sarili natin, our mind, our heart, and our spirit. Are we really prepared? So yan ang ating tatalakayin sa gabi ito. Ang title niyan ay, Handa na ba kayo? Diba? Parang si Corina Sanchez lang, diba? Rated K. The Advent Journey of a Pilgrim of Hope. Saktong-sakto sa ating Jubilee year ngayon. Paulit-ulit natin pinapakinggan na napaparirinig ang mga salitang Pilgrim of Hope. At yung salitang hope, 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 pag-asa, pag-asa, pag-asa. Sana mga kapatid, sa kabila ng mga hamon ng buhay, hindi po tayo nauubusan ng hope, ng pag-asa. Amen? Ngayon. So, skip na natin ito. So, reminder lamang po, our dear brothers and sisters, ang Christ the King celebration po natin ay sa November 23. Okay? November 23. Diyan na magtatapos ang ating liturgical calendar. At pagsapit ng November 30, hallelujah, Holy Passion Day. November 30, diyan po muli magsisimula ang panibagong taon sa ating liturgical calendar. At yan po ang Advent, o sa Tagalog, Adviento. Pakiulit nga po, Advent. Louder, Advent. Adviento. So ano po ba ang Adviento at Advent? Ang salitang Advent ay nagmula sa salitang Latin na Adventus. Pakiulit nga po. Adventus. Adventus, na ang ibig sabihin ay pagdating or coming. Sino ang darating? Yan ang tanong. Yun ang ating Panginoon Jesus. At uulitin ko itong tanong na ito. Sa kanyang pagdating, handa ba tayo? Diba? So yan, the Advent season is a time of preparation that directs our hearts and minds to Christ's second coming at the end of time and to the anniversary of our Lord's birth on Christmas. So mula sa kanyang pagdating, actually pinag-aandaan tayo tatlong coming. First coming, second coming, at yung pangatlong coming. Ano ba itong mga pinag-aandaan natin pagdating? But before that, our dear brothers and sisters, let's just have a review. Baka mamaya nakalimutan nyo ano po yung symbolism ng ating Advent wreath. Pagsapit ng November 30, meron nang nakatayo ditong Advent wreath.
Okay? So, kung mapapansin ninyo sa ating Advent wreath, meron po tayong 4 Advent candles. At anong shape ng wreath natin? Is it a square? Anong shape to, my dear brothers and sisters? Pero hindi basta-basta, gusto ko ng circle kasi trip lang. Every element has a symbol, has a meaning. Every symbol has a meaning. Okay? So, ang 4 na kandilang ito ay sumisimbolo sa pag-asa, kapayapaan, kasiyahan or galak, at pag-ibig. At kung makikita ninyo, sa 4 na kandila, merong isang natatanging na iba. At yun po ang kulay rosas o kulay pink. At yun po ay iniilawan. Nga pala, ilang Sundays meron ng Advent? Who can still record? Taas ang kamay. Ilang linggo? Very good. Meron po tayong 4 na linggo sa panahon ng Advento. At bawat linggo, mga kapatid, iniilawan po ang bawat isang kandila. Una ay ang kandila ng pag-asa. Pangalawa, ang kandila ng kapayapaan. At yung 3rd Sunday, ito yung pinaka-exciting part, yung 3rd Sunday of Advent. Kasi doon tayo nakakaramdam ng joy, ng excitement. Ang tawag ko doon ay Gaudete Sunday. Makiulit nga po. Nakakaroon tayo ng review para at least hindi po natin makalimutan. At yung kulay pink na yan, it symbolizes joy. Dahil ang pang-apat na kandila ay sumisimbolo sa pag-ibig natin kay Jesus. So the circle shape of Advent wreath, it symbolizes the eternity of God. No beginning, no ending. Ikot-ikot lang, parang Sarah Heron. Diba? Walang simula, walang wakas. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ganon. So yan, ang simbolismo ng Advent wreath. Para pag nakita niyo yung Advent wreath dito, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng bawat kandila at ng hugis ng ating Advent wreath. Na itong kandilang ito, ininawan, simbolo ng pag-asa, simbolo ng kapayapaan, simbolo ng galak or joy, at simbolo ng pag-ibig. Ngayon, ano po ba yung mga pinaghahandaan nating 3 comings of Christ? During these 4 weeks, pinaghahandaan natin ang ating sarili. Advent is a time for preparation. Ano tong unang pagdating? Siyempre, ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem. Para malaman ninyo, para maunawaan, malaman ninyo ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Basahin po natin sa Biblia ang Luke chapter 2, verses 1 to 20. Ngayon, yung ikalawa, yan ang kanyang comeback. Diba? Ang kanyang pagpabalik mula sa kamatayan. When He returns in glory. Ano itong pangatlo? Yung pagdating ni Jesus sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi nyo alam, biglang dumating si Jesus sa buhay ninyo. Pero saan po ba natin nararamdaman ng presensya ng Panginoon? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagpunta sa misa kada linggo, at sa pagtanggap sa bawat sakramento. Okay? Through the scriptures, the sacraments, and the people around us. Yang katabi nyo, maaaring maging simbolo ni Jesus na dumating sa buhay ninyo. Yan ang 3 comings na pinaghahandaan natin sa 4 na linggo ng Advento. Okay? So by sharing in the long preparation for the Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for His second coming, according to the Catechism of the Catholic Church 500
2024. Habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, of course, nagkakaroon din po tayo ng renewal. Pagbabago sa ating pag-uugali, pagbabago sa ating kaisipan, at pagbabago sa ating kilos, sa ating mga ginagawa sa ating sarili, sa kapwa at sa Panginoon. Dahil tayo ay excited, tayo po ay looking forward sa kanyang pagdating, of course, we need to gear up for that journey. And as pilgrims of hope, my dear brothers and sisters, paano po ba nakatulong ang Adbyento upang maging pilgrims of hope? Paano po ba nakakatulong ang Adbyento sa atin bilang mga pilgrims of hope? Meron po tayong tatlo. Repeat after me. Wait in hope. Walk in hope. Look toward hope. Again. Wait in hope. Walk in hope. Look toward hope. Maghintay, maglakad, at tumingin. Okay? Ngayon, first, Advent teaches us to wait in hope. A pilgrim of hope knows how to wait. May mga bagay tayong inaasam sa buhay na hindi agad dumarating ni Isna. Hindi, halimbawa, meron kayong hiling, meron kayong kagustuhan. Hindi yan basta-basta dumarating sa inyo. Sometimes, my dear brothers and sisters, you really need to wait for a long time. Material thing man yan, or sa mga ibang single na gustong magkaroon ng nobyo o nobya, sa mga gustong magkaroon ng asawa, ng anak, ng bagong bahay, ng sasakyan. As a pilgrim of hope, we should know how to patiently wait. Pero yung paghihintay na yan, hindi tayo natatakot na, hala, baka hindi na mangyari ito. Hala, baka hindi na pinapansin ng Panginoon yung hiling ko. Ang totoo niya, pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga dasal at kahilingan. May tatlong possible answers dyan. It's either, oo, sige, sagutin natin yan, tutuparin yan. Pangalawa, matutupad pero for the right moment, sa tamang panahon, or hindi, kasi may darating pang better, or hindi, baka makasama sa iyo. Dito ay ng isang munting halimbawa. Last year, I wanted to have a tablet. Gusto ko ng tablet. Meron akong nakitang tablet sa tindahan worth 10,000 pesos. Meron kasi akong inaabangan na subsidy. Ang tagal, dapat by March, dumating na yun. Eh kaso nagka-problema. Naghintay ako ng naghintay. Nagdasal ako ng nagdasal. Lord, kayo na po bahala. Kung yun po ay maihahandog sa akin, kung hindi, baka po may rason. So, in faith and in hope, naghintay ako. October, imagine mo, halos ilang buwan din ng tagal, di ba? Dapat from June 2024, dapat dumating yan by March 2025 or April. Kaso wala pa, nag-abang ako. Maraming delay, maraming problema. So I patiently wait. October, dumating na ang subsidy. Nabili ko yung tablet. Pero, ang nabili kong tablet, mas maganda pa doon sa inaasahan ko. I do believe that God works sa kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. Ganon din po ang pagiging isang pilgrim of hope. We know how to wait, not with fear, but with trust. Lord, kayo na po ang bahala. Alam ko may rason kung bakit nangyari ito. Maaari hindi niyo malaman ang rason ngayon.
Pero eventually, you will know it. Okay? Bukod sa wait, we walk in hope. Habang tayo ay nag-aantay, syempre, meron din tayo ginagawa dapat. Hindi tayo nakatungan, kailangan tayo lang. Kailangan po, meron po tayong ginagawa. At ano to? Good works. Kailangan may ginagawa tayong tama sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa Panginoon. Our Advent practices like acts of charity, kindness, pagdarasan, these are acts of hopeful walking habang tayo ay naglalakbay. Habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating, kailangan meron din tayong ginagawa. Habang tayo ay nag-aantay sa kanya. Sa simpleng panalangin, pagbasa ng Biblia, pagpunta sa misa, at paggawa ng mabuti sa kapwa. Paalala lamang po, ang dasal, kaakibat po niyan ay gawa. Hindi pwedeng dasal lang tayo ng dasal, pero chismis naman tayo ng chismis sa kapitbahay. Gawa naman tayo ng gawa ng masama sa ating kapwa. Nakaw tayo ng nakaw sa pera ng bayan, di ba? Faith without works is dead. Tandaan po natin yan. Kaakibat ng panalangin ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Clear po tayo noon, mga kapatid? Okay. Every good deed pushes us closer to Christ. Mas napapalapit tayo sa Panginoon. Pero kapag tayo gawa ng mali, nagiging marites na lang tayo palagi paglabas ng simbahan, imbis na mapalapit tayo sa Panginoon, lumalayo ang ating loob sa Kanya. Hindi na siya excited na, hindi na tayo nagiging excited. Mas nalulunod na tayo sa langit, sa kalungkutan, sa kasalanan. So, kakibat ng ating paghihintay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. We walk in hope. And of course, we look toward hope. These Advent candles remind us to look forward the coming life. Ang bawat kandilang sinisilbihan ay tila ba isang liwanag sa ating buhay na merong gumagabay patungo sa kabutihan. A pilgrim of hope always keeps the eyes on Christ even in darkness. Sa panahon na kapag tayo po ay dumarating sa mga hamon ng buhay, sa mga panahon ng kalungkutan, sa mga panahon na ang dami-dami natin problema sa buhay, naway huwag natin hayaan na mapunti ang pag-asa sa ating isip at puso. Okay lang, natural lang sa ating buhay na magkaroon ng problema. Natural lang sa ating buhay na makaramdam ng kalungkutan. Pero huwag natin kakalimutan at huwag natin hahayaang mapundi ang liwanag ng pag-asa sa ating buhay. Gaya ng mga kandilang nakailaw sa Advent tree. A pilgrim of hope always keeps his eyes on Christ even in darkness. Ngayon, ulitin po natin yung mga discuss natin kanina. Repeat after me. Wait in hope. Walk with hope. Look towards hope. Ngayon, ano naman itong mga tatlong steps para maghanda tayo bilang mga pilgrims of hope? Tatlong steps lang yan. SWN. Stop, walk, and look. Stop, walk, and look. Stop, walk, and look. Ulit nga po tayo. Stop, walk, and look. Kayo naman po? Stop, walk, and look. Isa pa. Stop, walk, and look. Stop, walk, and look. Stop, pause, and return to God. Alam po natin, patuloy tayong nagpapagal para sa ating mga mahal sa buhay at para sa atin. Patuloy tayong nagtatrabaho. Patuloy tayong nagsusumikap para sa ating mga pangarap. Pero mga kapatid, huwag po tayong
makalimot na huminto. Okay? Every pilgrim begins by stopping. Kapag bumabiyahe nga tayo ng mga malalayong lugar, di ba may mga stopovers tayo? Di ba? Hindi tayo pwede bumabiyahe lang tayo na tuloy-tuloy. Baka mamaya maghihina kayo or nagugutom na pala. Siyempre, kailangan din natin huminto once for a while. Pero my dear brothers and sisters, we cannot prepare for Jesus kung hindi tayo hihinto sa mga sumusunod. Una, pagka-busy natin sa trabaho. Dahil sobrang busy natin, guilty ako dito. Nakakalimutan na natin magkasal. Nakakalimutan natin magsimba. Nakakalimutan natin magpasalamatan. Isang rason, isang excuse, busy. Diba? Guilty ako dyan. At sa totoo lang, kasi sobrang pagod ko, minsan nakakalimutan ko na mag-serve. I-skip mo na ako kasi gusto ko muna matulog. Hindi naman nakakalimutan kong i-alay mo ang aking sarili sa Panginoon. At ngayon, unti-unti, ako ay bumabawi para sa Kanya. Kaya natin po. Okay? Rushing. May mga bagay na sadyang nagmamadali tayo. And always remember, my dear brothers and sisters, the more nagmamadali, the more nagkakamali. Okay? The more nagmamadali, the more nagkakamali. So, ano lang tayo? Tuloy lang tayo. May mga bagay na hindi dapat natin minamadali. Kasi doon tayo maaaring magkamali. And distractions, ingay ng mundo, ingay ng social media, pagbukas mo ng balita, puro blood control, puro corruption. Diba nakaka-stress? Na di na ba ayoko na? Ang daming storbo sa aking buhay. Pati na rin ang Panginoon naging istorbo ko na rin sa aking buhay. Diba? And last, these habits that pull us away from God. At yan ang tinatawag natin kasalanan. Mga bagay na tila ba nagpapalayo sa atin, sa loob, sa puso, sa diwa ng Panginoon. Sa bawat pagkakamali o kasalanan na nagagawa natin, yun ang isang hakbang palayo sa Panginoon. Okay? Those are the distractions na yan ang mga bagay na tila ba nagpapahinto sa ating kasiyahan sa kanyang paghihintay. So we need to pause and return to God. How? Reflect on your life. Ano yung mga pagkakamaling nagawa niyo sa buong taon? Ano yung mga magagandang bagay na nagawa ninyo sa buong taon? Pag nilayan mo natin mabutihan. At anong gagawin natin sa mga kasalanan na gawa natin sa buong taon? Letter C. Let us receive the sacrament of reconciliation. Through, letter C, confession. Reminder lamang po, after po ng Christ the King, after po ng Advent Recollection natin, this Friday na yun, no? Yung Sabado, that would be our kumpisadang bayan. So, huwag natin i-miss ang chance na tayo ay makapag-kumpisan. Kasi ang pag-kumpisan natin ay isang paraan upang mapaghandaan ang ating sarili sa kanyang pagdating. And of course, the best way to prepare is to return to God with humility. Magbalik loob tayo sa Kanya ng may kababaang loob. And of course, we walk. Katulad nga na sinabi ko kanina, hindi tayo pwedeng steady lang tayo. Kailangan na natin tayong ginagawa. Gumawa tayo ng mabuti para sa kapwa. Okay? Advent is not passive waiting. It is active and hopeful waiting. Ask yourself, sinong pwedeng tulungan today? Ano yung mga magagandang bagay na pwede natin gawin sa araw na ito? How can I bring light and how I show Christ to others this week? Sa bawat araw, mga kapatid, maraming paraan upang makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. And pray even when tired. Lord, salamat
dahil ikaw ang nagsisilbi ko pahinga. Sa bawat pagtatapos ng araw, mga kapatid, huwag tayong makalimot na manalangin at magpasalamat sa Kanya. And of course, we fix your eyes on Jesus. Hindi lang naman ito tungkol sa decorations. Kami wala Christmas tree. Pero, it's not always about the decorations. It's not always about the food that we eat on the table. Of course, tayo. Kailangan prepare din tayo. Mentally, emotionally, and spiritually. Let us pray. Kahit 5 minutes lang. Read the Bible. Attend simbang gabi or even daily masses. At maglaan kayo ng kahit isang saglit na katahimikan para sa ating Panginoon. Minsan sa sobrang dami natin ginagawa yun nga, nakakalimutan natin si Jesus. Maglaan po tayo kahit isang saglit lamang bawat araw para sa Panginoon. Again, repeat after me. Stop! Louder, stop! Walk! Look! Stop! Walk! Look! Those are the 3 ways that we on how we can be prepared this Advent season as pilgrims of hope. Stop. Stop. Ulit. Stop. Pause and return to God. Walk. Let us do works of hope. And of course, look. We focus our eyes to Jesus. Tatlong madaling paraan upang paghandaan ang ating sarili bilang mga tagapaglakbay ng pag-asa. Again, ano yung tatlong yun? Again. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo? Maaaring hindi pa ngayon, pero kahit wala pang Advent season, let us prepare ourselves for the coming of our dear Lord Jesus Christ. God is good, and all the time, in the heart of changing lives. Maraming salamat at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. KMJS na yan. Salamat Kuya Maron at naging bahagi ka na ang aming pagiging Pilgrims of Hope this 2025. Dumako na po tayo sa pag-aalay. Salamat, anak. Lifting
Taas natin ang aming kamay sa mga araw. Magandang tayo. Amin naman, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at gabay na patuloy mong ibinibigay sa aming mga. Salamat sa pagkakataon ng nakapagtiban ng mga pag-aalay mula sa biyaya at ipanikalood mo sa amin. Kaya taas namin sa iyo ang mga handog na ito. Naway magamit ang mga ito para sa pagpapalago ng aming buhay, sa paglilingkod sa kapwa, at sa pagpapatibay ng aming komunidad. Pagpalaan mo po ang bawat pusong nagbigay at nabayan mo sila sa kanilang trabaho, pamilya at pang-araw-araw na pangangailangan. Pagdasalbin po namin ang patuloy na kagalingan na si Susan Moy at Sis Marisitas at ang pag-akyat sa langit ng lahat ng mga yumaang miyembro ng DOJ. Patuloy mo kami samahan sa aming pagtitipon ngayong gabi. Pagkaisahin mo kami sa pananampalataya at punuin mo ang aming puso ng pasasalamat at kapayapaan. Sa iyo na ang pabuhay at pasasalamat. Amen. Matitatas din po namin sa kasalubay ng Panginoon, si Brother Pot. Meron po siyang pneumonia. Pagdalin po siya, Panginoon, sa pangalan mo. Siya pagdagalingin mo, Diyos. Maraming salamat. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Lahat po tayo. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is good all the time. Maraming salamat sa ating lahat at maraming salamat kay Brad Marlon. Uwi na po ba siya? Thank you kay Brad na nakatulong ang kanyang magandang topic. No? Yung iba hindi natin alam doon, pero at least ngayon may nalaman tayo na maia-apply natin. Malaking tulong sa ating especially ngayon na mag-a-advent, no? Thank you. So, may mga ilan lang po tayong mga announcement. Salamat po ulit sa mga dumalo at sa ating sponsor ngayong gabi, ang St. Matthew, sa pamamuna ni Brad Sai at ni Sister She. Maraming salamat sa inyo. Yun po. Next week, St. Michael po next week. So, yun po. Dahil yun na nga po ang ating pinag-uusapan ng Advent, so ito na po, kapasko na. Dahil December 8 po talaga ang ating Christmas party. So, tuloy na po yun sa Barangay Covered Court po. So, muli, ito yung ating na-announce na last week. 3 p.m. onwards po yun. So, holiday naman po yun. So, pwede na po tayo mag-mass ng 6:30 a.m. dito. May mass po. Kasi ano yun, Feast of the Immaculate Conception. So, pwede na po tayo mag-mass para hindi na tayo mag-worry na hindi tayo nakapag-mass kung sa hapon. Kasi aabutin na tayo ng hapon yan. So, yun po, ulitin ko.
po, ang contribution po natin is 250. Kung pwede po for Rasal Group ang ating true shepherd couple para hindi po mahirap, no? So, sana next week meron na tayong number of attendees. Kasi po, 2 weeks na lang yan. Susunod na week, Christmas party na. So, next week po, dapat meron na tayong attendees. At the same time, yung collection para po hindi na mabawasan ang ating pondo. Thank you po. And then, yun nga, ang kids naman po, free. So, ang food po natin noon is, meron po tayong caldereta, pancit bihon, roasted chicken, at saka biko. Ang rice po, care of Rasal Group, ha? Saka po, magdala tayo ng kanya-kanyang utensils para, yun naman po ang ating practice, di po ba? And then, open po to lahat sa ating mga pledges, donations, in cash or in kind, para po sa mga prizes and raffles. At saka meron po tayo exchange gift, pero optional lang naman ito, worth 200 pesos. At kung pwede rin po na makadala tayo ng kahit isang gift or extra raffle and prizes din po. So, bali po, as of now, meron na po nag-pledge si Sister Josie, 20 pieces na mousse t-shirt, and then chicken nuggets para sa kids. Sister Hilda, mga loot bags for kids. So, yun po, sana marami po pong mag-pledge. Kami po siguro rice, para meron ulit tayong raffle na rice. So, sana madagdagan po yun, no? Ang host po natin si Sister Rose Bueno, tsaka Sister Benz Saliliano. So, okay po, Sister Benz, Sister Rose wala eh. So, wala si partner mo. Host. MC. Thank you. Baka hindi pa nasabi sa'yo, pero nag-assign na ng host. Ayun. And then, guest po natin si Father William. Sana maka-attend siya kasi may kasabay po tayo ng Christmas party. Christmas party din daw ng MBG at same time. Pero baka naman makasabay siya. Yun. So sana po, meron tayong presentation para sa group. Sana po mag-practice na sa mga Rasal Group. Yung iba pwede namang mag-combine kung kukunti para mas maganda din, no? So sana po meron tayong presentation. Meron din pong mga games for adult and kids. Kaya kailangan natin ng mga prizes. So, yun po. And then, December 13, yun nga po yung BOG for Christmas party na instead po may Christmas party na gagawin na lang po ng January 11 sa po namin, planning na lang sabay. So, outreach program na lang po para sa group. So, ito rin po pwede rin pong mag-combine yung mga Rasal Group, kung kukunti. Basta po meron tayong target ng 50 food packs sana. Tapos, po yun, sabay-sabay tayo Saturday. So, kung may nahanap na po tayong mga area, basta within lang po dito sa ating area para within dito sa ating lugar, marami na di ba? So, siguro mag-usap-usap kasi baka pare-pareho yung mapuntahan natin. No? Siguro mag-usap-usap po. For Rasal Group at Shepherd Couple din po ang mag-organize sa kanilang mga lambs. Yan po. Si Sister Jenny meron pong announcement para dito po sa parish. Kasi siya po yung ating parish secretary. Thank you and congrats. Si Brad Wong po ang PPC coordinator, no? Sino pa ba? Yun. Maraming BOG po uli ang bumubuo ng PPC. Thank you po, Sister Jo. So, good evening po. So, announce ko naman po yung parish activities natin. So, sa November 23 po, no? Sunday, magkakaroon po tayo Solemnity of Christ the King. So, meron po tayo 5 o'clock PM Mass.
At saka 6 p.m. po ang procession. So everybody is encouraged po to join. So as part of the dito tayo sa parokya, so ni-encourage na mag-join tayo bilang BOG. So wear natin yung yellow shirt natin, tapos nadali natin kasi yung banner. So para makilala niya yung BOG din na sasama sa procession. So expected po tayo mag-join. And then November 28 po, Advent Recollection, Friday po to. 7 p.m. si Father William po ang magbibigay ng recollection. And then, kinabukasan, November 29, meron po tayong kumpisalang parokya. 6 p.m. po ito. So, meron po tayong tatlong pare na magbibigay ng kumpisal. Kasama na po si Father Choi doon. And then, meron po tayong December 5, yung concert po ni Basil Valdez. So, ano po natin ito? Ayan, concert for a cause. So, ito naman pong beneficiary nitong concert na ito is para po sa mga projects po ng parokya at ang mga ministries. So, mga programs po para po mapondohan. Kasi po wala pong pondo yung mga ministries natin. So, may mga programs na hindi natutuloy. So, para po magkaroon tayo ng pondo po, para po sa mga ministries din natin. So, December 5 po siya, gaganapin sa OLPH at 8 o'clock p.m. Meron po tayong tickets na 1,000, 2,500, 3,500, at 5,000 po. Baka po may mga kakilala kayo na gustong panoorin si Basil Valdez. Just inform us lang po, si Tita Johnny Blood po, or ako po. Baka po may kakilala kayo na gustong manood, po, makakatulong po kayo sa parokya na rin. So, yun po. Sana po makapanood po tayo. And then, on December 8 po, Solemnity of Immaculate Conception. So, ano po to? Holiday of Obligations na kailangan magsimba po tayo ng December 8. So, since Christmas party natin ng 3 o'clock, pwede po tayo magsimba ng umaga. So, meron po tayo 6:30 Mass dito sa parish. Or kung malayo po kayo sa simbahan niyo po, I'm sure merong Mass na umaga. So, magsimba po tayo ng December 8. And then, December 20, may kasalang parokya po tayo. So, isa po sa member natin na ikakasal, no? Kasama sa kasalang parokya. Baka po, kung kumpleto naman po at gusto yung sumama, parang pwede pa rin po humabol hanggang Friday, submission. Baka po may gusto humabol sa kasalang parokya kasi po, 3 pa lang po yung sigurado. Baka po may gusto pang mag-join. Ayan po. Pwede po kayo mag-approach sa parish or kung sino man, o si ating Tita Susan or si Tito Al. And then, simbang gabi po. Meron po tayong December 15, simbang gabi, 7:30 p.m. po. Simbang panggabi ba yun? Simbang panggabi, yung December 15 na 7 p.m. Tapos simbang gabi, ang December 16, 4 a.m. Mass naman po siya. So, dito sa parish. And, baka gusto niyo po makita, no, mag-mass si Bishop Elias, December 23, 7:30 p.m. po na simbang gabi siya po ang magpe-preside. Yan po. Si Bishop, kasi gusto daw niya po mag-mass dito. Okay, may gift giving po tayo dito sa parish. So, every year meron naman po. So, this year may beneficiary tayo 200. So, may naka-assign po sa BOG na 30 na bag. Ano po? Baka gusto lang po mag-share ng inyong blessing. Pwede niyo po kami i-approach. So, yung lalawin ng bag is, for ba't puro spaghetti, ganyan. Ngayon sabi lang yung salad naman. Salad na, yung laman ng bag. So, sa simbang gabi or sa 20 via announcement po namin na. So, meron po kami ibibigay na bag na. So, sponsor na yung bag. Tapos, pwede niyo po kami approach dyan. Magmamaling po kami. Kuha lang po kayo ng bag. Yung sa bag, may naka-attach po kung anong magiging laman ng bag. And then, mag-a-announce din po kami. Kada simba niyo po kung ano po yung kaya yung dalahin.
for that day, no, pag nagsimba kayo, meron open pa rin din po yung magbigay kayo kahit na hindi po yung buong bag. So, yun po. Ano po? And then, ano? Ayun. December 19 po, kasi po, pagka umaga, meron pong sponsor na kape at tinapay. So, sa mga nagsisimba ng madaling araw, pag uwi, so, naging sponsor po ng kape at tinapay. So, meron po tayo, sponsor natin is December 19. So, sino po ang generous na gusto pong magbigay, pang kape or pang tinapay, ano po, approach nyo lang po kami or sa Tita Johnny kung gusto nyo pong magbigay. So, December 19 po tayo naman po ang sponsor nyo. So, yun lang po. Thank you. Gusto ko po magpasalamat ulit kasi nung last Sunday po tayo nag-table money sa Santa Rita. So maraming salamat po sa bawat isa, sa mga shepherd couple na nagpadala ng mga representative. Sabi ko nga, hindi masyado maganda yung sales, pero at least sana hoping pa rin po doon sa mga inquiries, may mga nag-picture, sana may mga pa rin, mga humabol, di ba? Meron pong nabenta naman na, I think, 4 o 5 tickets to follow yung ibang bayad. Tapos may nag-bless na 3,000, di ba? So, talagang thankful pa rin tayo kay Lord. Saka maraming salamat nga po sa bawat isa na talagang nakiisa, nagpunta doon, nakita namin kung paano yung ibang parokya din, no? Na-experience din natin. So, salamat sa pagkakaisa talaga natin. Salamat sa Diyos. At salamat sa inyong lahat ulit. Ingat po pag-uwi. And see you next week again. God bless us all. Speaker tayo next week. Speaker ulit next week. Wow, praise the Lord. Mayaman ang ating BOG. God bless tayo. Mag-stay pa ang lahat. Speak.